Kaagad matapos opisyal na ideklara ng Miriam Alliance ang digmaan, nagbanggaan ang mga Orthodox sect at ang Heavenly Demon Castle sa iba't ibang panig ng lupain, kumalat ang matinding labanan, at nilamon ng pagdanak ng dugo ang buong mundo ng Miriam. Sa mga unang yugto ng digmaang ito, na naging kilala bilang dakilang digmaan ng Orthodox at demonyo, ang Heavenly Demon Castle ang nagkaroon ng kalamangan. Naging walang magawa ang mga Orthodox sect laban sa sunod-sunod na pag-atake ng mga lihim na sangay na matagal nang pinatatakbo ng Heavenly Demon Castle. Pagkatapos noon, patuloy na nawalan ng teritoryo ang Miriam Alliance, umabot pa sa puntong nagsimulang sabihin ng mga tao na malapit ng pag-isahin ng Heavenly Demon Castle ang buong Miriam sa ilalim ng kanilang pamumuno. Sa panahong yun, si Tang Huaryong, ang cold-blooded witch at matriarka ng pamilyang Tang, ay nagtamo ng matinding pinsala, at tila hinihintay lamang ng Heavenly Demon Castle ang pagkakataong yun upang maglunsad ng isang malawakang paglusob. Sa kanilang napakalaking hukbo, tuluyan nilang nilipol ang pamilyang Tang. Dahil sa tagumpay na yun, nagpatuloy ang pagsulong ng Heavenly Demon Castle at nasakop maging ang mga sekta ng Kungtong, Kunlun, Ma, at Qingcheng, ngunit marahil, yun din ang naging simula ng kanilang pagbagsak. Habang isa-isang bumabagsak ang mga sekta ng Orthodox sa kamay ng Heavenly Demon Castle, nagsimulang kumilos ang maliliit at katamtamang laki ng mga paksayon sa buong Central Plains nang mapagtanto nila ang lumalalang krisis. Hindi nagtagal, ang pagkilos na yun ay naging isang malakas na agos, nagtipon sa Zhengzhou ang malalaki at maliliit na sekta mula sa iba't ibang panig ng bansa upang sumapi sa Miriam Alliance. Dahil dito, pumasok ang digmaan sa panibagong yugto. Bagamat umabot na ang impluensya ng Heavenly Demon Castle hanggang Shanxi, ang puso ng Central Plains, unti-unti silang naitulak pabalik hanggang Gansu. Samantala, sinamantala ng Miriam Alliance ang kanilang momentum at matagumpay na nabawi ang bundok Kungtong at ang mga lupain ng Sichuan. Habang lumilipas ang bawat araw, lalo pang tumitindi ang digmaan. Gayunpaman, wala ni isa mang panig ang tuluyang nakapangibabaw sa isa't isa. Sa huli, ang dakilang digmaan ng Orthodox at demonyo ay nagpakita ng mga palatandaang tatagal pa, hanggang sa tuluyan itong naging isang digmaan ng pag-ubos ng lakas, War of Attrition. Mahigit isang taon ang lumipas, nang unti-unti nang humuhupa ang apoy ng digmaan, isa na namang napakalaking labanan ang biglang sumiklab sa hilagang bahagi ng Central Plains. Sa pinakahilagang hangganan ng Central Plains, makikita ang malaking pinsala dulot ng digmaan, nagkalat ang mga bangkay sa paligid habang patuloy ang labanan. Sinubukan nilang lusubin ang kuta ng Guishui sa unahan habang pinapatay nila ang mga sundalo, dahil kailangan nilang pabagsakin ito, idineklara ng pinuno na kailangan nilang sumulong. Habang patuloy ang patayan, may isang sundalo na malakas na sumigaw, bilisan at dalhin dito ang mga tirador at mga pambasag ng tarangkahan. Sa hindi kalayuan, nagsimula ng ihanda ng ibang sundalo ang lahat. Isang pinuno ang nag-utos na ikarga ang mga ito, ngunit may biglang dumating habang itinutulak niya ang isang sundalo sa mukha upang paalisan ito. Isang lalaking mahaba ang buhok ang biglang tumalon at damapo sa malaking tirador, habang sinasabi niya na siya mismo ang papasok sa loob ng kuta. Napasigaw sa pagkabahala ang isang sundalo at tinawag niya itong baliw. Ang ibig bang sabihin niyan ay magpapalipad siya doon gamit ang tirador. Ang bagay na yun ay may kargang mga bangkay na sinalanta ng salot, para ilulunsad sa kuta. Nagbanta naman ang isang sundalo na kung hindi ito bababa, ngunit naputol ang kanyang sinasabi dahil bigla siyang tinakpan ng bibig ng isang matanda, na tinawag din siyang hangal at sinabihang, wala bang siyang ideya kung sino ang nasa harapan nila. Lumuhad ang matanda habang sinabi niya sa kanyang Panginoon, na si Ear Ghost, na maglulunsad sila ayon sa kanyang utos. Sinabi ng matanda na malayo ang distansya kaya't magiging mahirap na lumapag ng eksakto sa kuta, habang tahimik lang ang kanyang Panginoon na nakatingin sa kanya. Pagkatapos, nang walang anumang sabi-sabi, may pinutol siya para gumana ang malaking tirador upang mapalipad siya kasama ng mga bangkay. Nang tumira na ang tirador, napangangas sa pagkabahala ang mga sundalo roon habang tinatawag nila ang kanilang Panginoon. Sa sandaling yun, nagsiliparan ang mga bangkay sa hangin at sa hindi kalayuan, makikitang lumipad din kasama ng mga bangkay ang kanilang Panginoong si Ear Ghost. Ginamit niya ang mga bangkay bilang tuntungan upang lumipat mula sa isa patungo sa isa, hanggang sa makarating siya sa bahagi ng kuta ng kalaban. Namangha ang matanda dahil ang kanyang Panginoon ay tunay na gumagamit ng kakaibang martial arts, katulad ng maalamat na Void Walk. Bigla silang nagulat nang nawala sa kanilang harapan ang malaking tirador, hindi nila alam kung saan ito napunta. Sa kuta ng Guishui, tahimik pa ring binabantayan ito ng mga sundalo,
at sa malaking tarangkahan ay may nagbabantay din. Isang malaking lalaki ang kumakain, katabi ang isang malaking lobo, siya ang Panginoon ng Hilaga, ang manlulupig ng Hilagang Yuan na si Temur Khan. Napaungol ang malaking lobo nang maramdaman nitong may paparating, habang batid naman ni Temur na dumarating na ang Panginoong si Ear Ghost. Nagkaharap na ang dalawa habang sinabi ni Temur na paulit-ulit siyang nakakarinig ng mga kwento tungkol sa kanya, isang multo ng larangan ng digmaan na lumitaw mula sa kung saan, na hindi alam ang pangalan o pinagmulan, napansin niya na ito ang naghagis ng mga bangkay sa mga pader ng kuta. Patuloy pa rin siyang kumakain habang sinasabing walang bakas ng pagmamataas ng isang mandirigma ang lalaking ito, kaya't ganito na ang kanilang kalagayan. Pagkatapos kumain, agad niya itong ibinigay sa kanyang alagang lobo at dahan-dahan siyang tumayo. Itinutok niya ang kanyang malaking sibat habang sinabing ito na ang huling digmaan ni Temur Khan, anak ng damuhan at ng kalangitan. Tiningnan niya itong mabuti habang nagtanong kung ano ang tunay niyang pangalan. Malamig lang ang tugon ni Ear Ghost, siya raw si Trebuchet. Bago pa makapagsalita ulit si Temur, napatingin ang kanyang alagang lobo sa itaas. Biglang lumitaw ang malaking tirador sa hangin at malakas itong bumagsak sa kinatatayuan niya, habang kalmado lang na nakatayo si Bungsu, pinagmamasdan ang nangyayari. Matapos ang kanyang ginawa, tinawag niya ang kanyang status window upang suriin ito, ngunit napansin niyang hindi man lang nagbago ang kanyang EXP. Sa kinatatayuan ni Temur, bigla na lang yumanig ang lupa at naglabas ng liwanag, habang naging alerto si Bungsu, gaya ng inaasahan niya, hindi uubra ang ganitong panlilinlang. Mula roon, mabilis na umatake ang malaking lobo, nakausli ang kanyang matutulis na pangil sa bibig nito, na agad namang hinugot ni Bungsu ang kanyang espada. Nang sinubukan niyang atakihin ang malaking lobo gamit ang kanyang espada, nagawa itong salagin ng lobo sa pamamagitan ng matutulis nitong ngipin. Nabigla si Bungsu nang makagat ng lobo ang kanyang espada. Ngunit sa sandaling yun, bigla niyang napansin ang paparating na atake mula sa itaas. Lumabas doon si Temur, kasabay ng pag-ikot ng kanyang sibat, at galit niyang sinabi, anong lakas ng loob niyang hilahin ang mga nakakainis niyang kalokohan sa kanya. Malakas niyang ibinagsak ang kanyang atake mula sa kinatatayuan ni Bungsu, na tumamang direkta at nagdulot ng matinding pagsabog. Sa tindi ng impact, bumangga siya sa pader, na nagpaangat ng makapal na alikabok sa paligid. Kasabay nito, lumapag si Temur sa lupa at agad tumayo, na dismayang naisip niyang napatay na niya ito agad. Ngunit bago pa matapos ang sinasabi niya, isang mabilis na atake ang paparating sa harapan niya. Sa mabilis niyang reaksyon, agad niya itong naharangan gamit ang kanyang sibat. Mula sa usok, dahan-daang naglakad si Bungsu, dahil nagsisimula na siyang mainip sa pangangaso rito. Kasabay ng pagwasiwas ng kanyang espada, sinabi niyang kung mapapatay niya ito, sa tingin niya ay eksaktong level 30 na siya ngayon. Nang marinig ito, nagtaka si Temur kung ano ang ibig sabihin yun. Napangiti si Bungsu, handang ipakita kung ano ang kanyang sinasabi. Sa ilang saglit, gamit ang kanyang espada, hinihiwa-hiwa niya ang sarili niyang katawan habang tumatalsik ang dugo sa paligid. Nagulat si Temur sa kanyang ginawa, sinasaktan niya ang sarili niyang katawan. Lumabas ang kanyang system window, Vagabond Exclusive Skill, na-activate ang Survival Instinct Level 21, bumaba ang HP ng manlalaro sa ibaba ng 20%, na nagpapataas ng lahat ng stats niya ng 10%. Sinabihan lang niya si Temur na tumahimik, dahil gusto niyang magmadaling bumalik sa gitnang kapatagan, kung saan gumagapang ang mga biktima kahit saan habang nababalot siya ng sugat at dugo.